At para naman sa Voti Trending News, sino-sino ang 3 kabataang Pinoy athletes na kakatawan sa Pilipinas sa Paris Olympics ngayong 2024? Ang mga detalyeng yan, alamin natin kay Lindsay Saison. Sina Ernest John Obiana, Carlos Caloyulo at Alea Finnegan ang unang 3 kwalipikado upang kumatawan sa Pilipinas sa darating na Paris Olympics sa susunod na taon. Hinirang ngayong pinakamagaling sa Asia sa larangan ng pole vaulting si EJ Obiana dahil sa pagkamit niya ng silver medal sa World Championship at nilagpasan ng sariling record sa ginaganap ngayong Asian Games sa Hangzhou, China. Ito ang nagbigay sa bansa ng una nitong ginto ngayong taon. Pumangalawa ito sa world ranking at naging unang kwalipikado para sa Olympics. Sumunod dito ay si Caloyulo na matagal-tagal na ring ipinapakita ang husay sa gymnastics. Ito ay sa pamamagitan ng World Artistic Gymnastics Championships 2023 na ginaganap sa Antwerp, Belgium, kung saan siya dineklara bilang highest rank eligible athlete. Kahit di nakalahok sa Asian Games si Yulo ngayong taon dahil sa conflict ng schedule sa Olympics qualifying games, masaya pa rin ang mga Pinoy dahil dagdag pa rin siya sa mga delegado ng Pilipinas sa Paris. Pangatlong pangalan sa listahan ay si Alea Finnegan na tumatak dahil sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na dekada ay may babaeng gymnast na kakatawan sa Pilipinas sa Olympics. Katulad ni Yulo, nagarantiya rin niya ang kanyang pwesto sa Paris Olympics 2024 sa pamamagitan ng World Artistic Gymnastics Championship. Ito ay pagpapatunay lamang na kagalingan ng kabataang Pinoy na ang may pangalay nagbibigay ng ingay sa International Games. Inaasahan na madadaragdagan pa sila habang ginaganap ngayong taon ang Asian Games at iba pang gaganaping qualifying tournaments para sa Olympics. At yan ang ating Voti Trending News kasama si Katinig Bani Bandibas, Lindsay Saison, nagbabalita para sa Voti Radio News for the Youth. Ayun, maraming salamat ha sa magandang balitang yan. 3 na ang talagang qualified para sa Paris Olympics 2024. At hindi lang yan, Papa Lem, dahil meron na tayong babaeng gymnast. Hindi lang pang lalaki, hindi lang pang babae. Talagang inclusive to. Lahat talaga, no? Pwedeng mangarap at magsikap para sa pangarap. Ano daw? Mangarap, magsikap para sa pangarap. Inulit yung pangarap. Buti nakita, napansin ko pa. Ayan, so congratulations sa ating mga katinig. O katinig na rin natin sila. Dahil mga kabataan ito. At mga Amega natin at Amega. Dito sa Mega News FM. Siguro nag-Mega C Plus sila, Tito Jack. Dahil may energy sila. Diba? Correct. Dahil ang Mega C Plus po, yan po ay kalusugan, ay alagaan, sakit ay tuldokan. Mali. Tuldokan tuloy. Tuldokan. Alam mo naman, Papa Lem, pag Mega C Plus, diba? Sodium, ascorbate plus, zinc. Pag always kang naka Mega C, always kang healthy. Ay! Oo nga pala. Oo. At, huwag kalimutan. baka maling tagline yun na i-stay ko. Kasi baliktad nga pala yung kopya dito. Tama, pag kailangan syempre tayo maging maliksi at malakas dahil sa lahat ng ating ginagawa, no? Yung kalusugan natin yung ating puhunan. Puhunan, dahil syempre katawan ng ating puhunan at dapat hindi barado ang ating ilong. Ay, nako po, baka natamaan kulang tayo. Yata ako doon. Kasi tayo po ay siguro sa tindi ng pabago-bagong panahon. Mahirap na po ang magkalisod. At yan ang mabalitang nakalap ng inyong Voti Youthcasters ngayong linggo. 10 ng ating mga katinig, ito ang Voti Radio's News for the Youth. At ang bahaging yan ay hatid sa inyo ng Mega News FM Gensan, Creative Voices, the Voice of Creativity, Certified Voice Artist Program, Voti News Network, at ng Philippine Information Agency Region 12. Diyan lamang po kayo at susunod na po ang Believe Kami Sa'yo. Magbabalik po kami pagkatapos ng ilang paalala. What's up, yo? My name is Apple the App and listen to the Voice of the Youth Radio. Pakinggan nyo.